Pinalayas na parang basurang walang halaga. Habang naghihingalo ang kanyang ina, nagdiriwang ang mga nag-aangkin ng yaman. Magnanakaw, hampas lupa, wala kang puwang sa pamilyang ito. Malupit na singhal ni Vanessa. Pinunasan ni Elenara ang kanyang luha. Magbabalik siya, hindi para magmakaawa, kundi para bawiin ang dangal na walang awang ninakaw nila. Ngunit sapat ba ang dugong nananalaytay sa kanya para makamit ang hustisya at paghihiganti? Kahit anong kuskos ang gawin mo sa katawan mo, amoy isda ka pa rin, Elenara. Eksaktong-eksakto sa nanay mong mamamatay na sa palengke. Ang malupit na tinig ni Vanessa Celestina Monterreal ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng malawak at malinis na pasilyo ng ospital. Tumigil ang paghinga ng lahat ng mga doktor at nurse na naroon. Ngunit ang pinakamatahimik ay ang babaeng nakatayo sa gitna ng panlalait. Unti-unting umatras ang paningin mula sa nagngangalit na mukha ni Vanessa tungo sa mga nanginginig na kamay ni Elenara. Mahigpit niyang hawak ang isang nakusot at basang-basang papel. Isa itong kwenta ng bayarin mula sa charity ward ng ospital, ang huling palugit para sa operasyon sa bato ng kanyang nanay Rosa. Isang matinding paninikip ang gumapang sa lalamunan ni Elenara, tila may malamig na bakal na sumasakal sa kanyang hininga. Namanhid ang kanyang mga binti habang pilit niyang pinoproseso ang bigat ng mga salitang ibinato sa kanya. Ginugol niya ang bawat araw at gabi sa pag-aalaga sa mga pasyente rito, tinitiis ang pagod at puyat para lamang madugtungan ng buhay ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya. Ngayon, ang kanyang sakripisyo ay niyuyurakan sa mismong lugar na tinawag niyang pangalawang tahanan. Inihampas ni Vanessa ang isang maliit na kahon ng pelus sa ibabaw ng counter ng nurse's station. Mula rito ay kumislap ang diamanteng kwintas na pagmamay-ari ng matriarka ng pamilya, si Doña Esperanza. Tiningnan ni Vanessa si Elenara mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri ang kanyang mga mata. Sinabi nitong natagpuan mismo ng mga gwardiya ang alahas sa loob ng locker ng hamak na nurse. Pinaratangan siyang ginamit ang pagiging malapit sa matanda upang pagnakawan ito at ipambayad sa pagpapagamot ng kanyang ina. Umiling si Elenara. Patuloy na umaagos ang masaganang luha sa kanyang namumutlang pisngi. Wala siyang tinig upang sumigaw. Lumuhod siya sa malamig na sahig, hindi alintana, ang pagbaba ng kanyang pagkatao. Tumingala siya at nagmakaawa. Sinasabing kailanman ay hindi niya magagawang dungisan ng kamay na nagpapakain sa kanila na kailangan niya lamang ng paunang suweldo para sa operasyon ni Nanay Rosa. Sa hindi kalayuan, nakaupo sa isang wheelchair si Doña Esperanza. May nakakabit na tubo ng oxygen sa ilong ng matanda. Mahina ito at walang kakayahang magsalita. Ngunit bakas sa mga kulubot nitong mata ang matinding kalituhan at sakit sa nakikitang senaryo. Bago pa man makalapit si Elenara sa matanda, pumagit na ang isang matangkad na bulto. Dumating si Dr. Adrielo Monterreal. Ang kanyang mabibigat na hakbang ay tila mga martilyong nagbabaon ng pako sa kabaong ng pag-asa ni Elenara. Tiningnan ng batang doktor ang nagniningning na kwintas at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang seryosong mga mata sa nakaluhod na dalaga. Nakita ni Elenara ang saglit na pag-aalinlangan sa mga mata ni Adrielo. Isang anino ng pagtataka dahil kilala nito ang kanyang malinis na record. Ngunit sa halip na magsalita, ibinulsa ni Adrielo ang kanyang mga kamay at nag-iwas ng tingin. Pinili niyang manahimik. Ang katahimikang yon ng taong lihim niyang hinahangaan ay mas matalim pa kaysa sa lahat ng pangiinsulto ni Vanessa. Biniyak nito ang natitirang piraso ng kanyang puso. Sa isang kumpas ng kamay ni Vanessa, lumapit ang mga gwardiya. Walang awang hinawakan ng head nurse ang kwelyo ng uniforme ni Elenara at tinanggal ang kanyang name tag, dahilan upang mapunit ang tela malapit sa kanyang dibdib. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, nahulog mula sa bulsa ni Elenara ang reseta ng gamot ng kanyang ina. Hindi ininda ni Elenara ang hiya nang gumapang siya sa sahig upang maingat na pulutin ang nadumihang papel.
Pinupunasan ito gamit ang sariling palda. Ito ang tanging dugtong ng buhay ng kanyang ina, mas mahalaga pa sa kahit anong diamante sa mundo. Habang kinakaladkad siya palabas ng pasilyo, lumingon si Elenara para sa isang huling sulyap. Doon, napansin niya ang isang kakaibang detalye. Nakatalikod si Vanessa sa karamihan at sa likod ng malandi nitong tindig. Mahigpit na hawak ng dalaga ang isang luma at kinakalawang na ipit sa buhok. Nanlaki ang mga mata ni Elenara. Ang ipit na yon ay ang tanging alaala na naiwan sa kanya noong sanggol pa siyang napulot sa palengke. Bakit nasa kamay ng mayamang tagapagmana ang kanyang pinakatatagong kagamitan? Itinulak siya palabas ng malalaking salaming pinto ng ospital. Sinalubong siya ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay tila mga karayom na walang awang tumutusok sa kanyang balat. Hinuhugasan ng kanyang luha, ngunit hindi ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Tumakbo siya. Walang payong, walang maayos na sapin sa paa. Tumakbo siya pauwi sa makipot at maputik na iskinita ng Balintawak, umaasang hindi pa huli ang lahat. Umaasang may oras pa para mayakap ang kanyang nanay Rosa. Nang makarating siya sa bukana ng kanilang lugar, bumagal ang kanyang mga hakbang. Ang mga pula at asul na ilaw mula sa isang sasakyan ay naglalaro sa mga kinakalawang na yero ng mga barong-barong. Isang ambulansya ang nakaparada sa labas ng kanilang maliit na bahay. Ngunit ang nagpapanlamig sa buong pagkatao ni Elenara ay ang kawalan nito ng babalang tunog. Walang nagmamadaling mga medik. Walang sumisigaw. Tanging ang nakakabinging katahimikan ng mga kapitbahay na unti-unting humahawi upang bigyan siya ng daan. Nakatingin sila sa kanya ng may matinding awa, mga matang nagsasabing tapos na ang laban. Isang mahinang bulong ang lumabas sa kanyang nanginginig na mga labi, isang salitang nilamon ng malamig na hangin ng gabi. Nanay, ang lamig ng ulan at ang katahimikan ng ambulansya ay tila mga bumibigat na kadena sa bawat hakbang ni Elenara. Pagpasok niya sa maliit nilang barong-barong, tumambad sa kanya ang isang pamilyar na higaan, ang paboritong kumot ni Nanay Rosa, na gawa sa pinagtagpi-tagping tela, ay nakatakip na hanggang sa mukha nito. Wala nang pagtaas at pagbaba ng dibdib, wala nang mainit na pag-ubo. Tanging ang maputla at nanigas na kamay na nakalaylay sa gilid ng kawayang papag ang sumalubong sa kanyang pag-uwi. Sa paligid, ang mga kapitbahay ay nagpapalitan ng mga masasamang tingin at maihinang usapan. May mga labing bumubigkas ng mga salitang nagnanakaw at kahihiyan, mga paratang na umabot daw sa pandinig ng matanda bago ito tuluyang nalagutan ng hininga dahil sa matinding sama ng loob. Bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay parang mga punyal na humihiwa sa natitirang katinoan ni Elenara. Ngunit sa halip na magwala o isigaw ang kanyang pagkabigo, unti-unting lumuhod si Elenara sa gilid ng papag. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang hawiin niya ang kumot. Tinitigan niya ang maamong mukha ng babaeng nagpalaki sa kanya. Ang babaeng pumulot sa kanya sa gitna ng basurahan ng palengke. Maingat niyang sinuklayan ang manipis at maputing buhok ni Nanay Rosa. Kinuha niya mula sa lumang aparador ang isang bestidang bulaklakin, ang pinakamagandang damit na nabili niya mula sa ukay-ukay noong unang sahod niya bilang nurse, na itinago ng matanda para sana sa kanyang kaarawan. Pilit niyang isinuot ito sa malamig na katawan ng ina habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha na bumabasa sa magaspang na kamay ng matanda. Niyakap niya ang malamig na kamay na yon, inilapat sa kanyang pisngi at bumulong sa gitna ng mga hikbi. Bayad na po ba ako sa pagmamahal mo, ma? Sa kabilang dako ng Maynila, sa isang marangyang restaurant kung saan ang bawat kalansing ng kubyertos ay katumbas ng isang buwang sahod ni Elenara, nagbubunyi si Vanessa kasama ang kanyang mga kaibigan. Itinaas niya ang kanyang kupita ng alak. Ang mga diamante sa kanyang daliri ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Tumatawa siya habang ikinukwento ang katapangan niyang paalisin ang isang magnanakaw sa kanilang ospital. It was for the family's protection, sabi niya.
habang kinukumbinsi ang sarili. That girl was a parasite trying to use Lola to climb the social ladder. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Samantala, sa Montreal Medical Center, nakaupo si Dr. Adrielo sa kanyang tahimik na opisina. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Nakatitig siya sa bakanting upuan sa nurse's station, ang lugar kung saan laging nakangiting bumabati si Elenara. Kinuha niya ang 200 at isang file ng dalaga. Isang malaking pulang selyo na may nakasulat na terminated ang nakatatak sa litrato nito. Mayroong kumukurot sa kanyang puso, isang pagdududa na pilit niyang isinasantabi. Lumipas ang mga araw ng burol na tila isang mahabang panaginip. Iilan lamang ang nakipaglamay, natatakot madamay sa tsismis. Sa huling gabi, sa gitna ng katahimikan may napansin si Elenara. Isang lalaking nakaitim ang tahimik na nakatayo sa di kalayuan, sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Hindi ito lumalapit, hindi rin umaalis. Nagmamasid lamang ito mula sa kadiliman, tila isang anino na may dalang sariling lihim. Pagkatapos ng simpleng seremonya ng cremation, itinago ni Elenara ang abo ng kanyang ina sa isang maliit na sisidlan. Inimpake niya ang kanyang iilang gamit sa isang lumang bag. Walang paalam, walang tingin sa likod. Iniwan niya ang Maynila, ang syudad na kumuha ng lahat sa kanya. Dala-dala lamang ang abo ng ina at ang sugat sa kanyang puso. Sumakay siya sa isang bus na walang tiyak na patutunguhan, umaasang sa paglayo ay mahahanap niya ang kapirasong langit kung saan maaari siyang magsimulang muli. Ang pag-ikot ng mga gulong ng bus ay tila isang ritual ng paglimot. Bawat kilometrong nilalakbay ay naglalayo kay Elenara sa bangungot na tinawag niyang buhay. Huminto siya sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Batangas, isang lugar kung saan ang hangin ay may amoy ng asin at ang mga tao ay may ngiti sa labi. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng ugong ng mga alon at ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng malawak na kalangitan. Nakahanap si Elenara ng trabaho sa isang munting klinika na pagmamay-ari ng isang matandang doktor. Ang klinika ay gawa sa kahoy, amoy luma at gamot. Ngunit para kay Elenara, ito ay isang santuwaryo. Dito, ang kanyang halaga ay hindi sinusukat sa apelyido o yaman, kundi sa kanyang kakayahang magpagaling. Ginamot niya ang mga sugat ng mga batang nadapa sa paglalaro. Inalagaan ang mga matatandang mangingisda na may ubo at tinuruan ang mga ina kung paano alagaan ang kanilang mga sanggol. Ang bayad sa kanya ay hindi palaging pera. Minsan, ito ay isang basket ng sariwang gulay, isang tali ng isdang bagong huli, o isang matamis na ngiti mula sa isang batang gumaling sa lagnat. Sa bawat pagtulong niya, unti-unting nabubuo muli ang kanyang nawasak na pagkatao. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw sa klinika, naglakad si Elenara papunta sa dalampasigan. Umupo siya sa malamig na buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod at pinagmasdan ang paglubog ng araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang ina, naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katahimikan. Sa pagitan ng pag-iyak at pagngiti, naramdaman niya ang dahan-dahang paghilom ng kanyang mga sugat. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga gamot, kinausap siya ng matandang doktor, si Dr. Benitez. Nurse Elenara, napakagaling mo. Masyado kang mahusay para sa isang maliit na klinika tulad nito. Sabi ng doktor habang pinupunasan ang kanyang salamin. Bakit ka nga ba umalis sa Maynila? Sigurado akong malaki ang sahod mo doon. Isang mapait na ngiti lamang ang isinagot ni Elenara. Paano niya ipapaliwanag ang isang sugat na napakalalim? Bago pa man siya makasagot, may kumatok sa pintuan. Isang kartero ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Galing ito sa Maynila. Nakapangalan sa kanya, ngunit walang nakasulat kung sino ang nagpadala.
Kinabahan siya. Ang Maynila ay isang multo na ayaw na niyang balikan. Pinunit niya ang sobre ng may panginginig. Isang liham ang nasa loob, ngunit bago pa man niya ito mabasa, muling bumukas ang pinto ng klinika. Isang anino ang tumakip sa liwanag ng araw mula sa labas. Napaangat ang tingin ni Elenara. Sa may pintuan tumambad sa kanya ang isang matangkad na bulto ng lalaking hindi niya kailanman inasahang makikitang muli sa buong buhay niya. Nanigas ang buong katawan ni Elenara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Si Dr. Adrielo Monterreal, sa kanyang mamahaling kasuotan at sa amoy ng syudad na tila nakakabit pa rin sa kanya, ay nakatayo sa pintuan ng kanyang munting paraiso. Ang kanyang presensya ay isang malupit na paalala ng lahat ng sakit na pilit niyang ibinabaon sa limot. Elenara, mahinang sambit ni Adrielo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod at pag-aalinlangan. Agad na itinayo ni Elenara ang pader sa kanyang paligid. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang muka ay naging isang blangkong maskara ng profesionalismo. "Good morning, Doktor. Anong maipaglilingkod ko sa inyo?" Malamig niyang tanong. Ang bawat salita ay may diin na naglalagay ng distansya sa pagitan nila. "I'm here for a medical mission," paliwanag ni Adrielo. Nag-iwas ng tingin at pinagmasdan ang simpleng loob ng klinika. "Nag-volunteer ako na tumulong sa mga rural health unit. Dito ako itinalaga ng munisipyo." "Ganoon po ba, Doktor? Welcome po sa San Martin," sagot ni Elenara. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng sahig na semento. Agad siyang tumalikod at hinarap ang isang batang umiiyak na may sugat sa tuhod. Ang lahat ng kanyang atensyon ay ibinaling niya sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Hindi niya kailangan ng awa mula sa isang Monterreal. Ang kapayapaan na natagpuan niya sa lugar na ito ay napakahalaga para hayaan niyang sirain ng isang multo mula sa nakaraan. Sa buong maghapon, naramdaman ni Elenara ang mga mata ni Adrielo na nakasunod sa bawat kilos niya. Ngunit hindi ito nang himasok. Sa halip, tahimik na kumilos ang doktor. Walang utos, walang yabang. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat, itinupi ang manggas ng kanyang puting polo, at sinimulang gawin ang mga bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Siya ang nagbuhat ng mabibigat na kahon ng gamot mula sa delivery truck. Siya ang naglinis ng mga instrumentong ginamit. Siya ang matiyagang nagpatahan sa isang sanggol habang ginagamot ni Elenara ang ina nito. Nakikita ni Elenara ang lahat sa gilid ng kanyang mga mata at bawat kilos ni Adrielo ay isang malumanay na katok sa nakasarado niyang puso. Habang inaabot ni Adrielo ang isang rolyo ng gasa kay Elenara, ang kanilang mga daliri ay aksidenteng nagdikit. Isang tila kuryente ang gumapang sa braso ni Elenara. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso, nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nang mag-isa na lamang sila sa klinika sa pagtatapos ng araw, sinubukan ni Adrielo na basagin ang yelo. "Elenara, I'm sorry," mahina niyang sinabi. "I'm sorry for what happened sa ospital. I should have done something. I should have..." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Tinalikuran siya ni Elenara at nagsimulang magpunas ng mga mesa. "Tapos na po ang trabaho natin para sa araw na ito, Doktor. Pwede na po kayong magpahinga." Naiwang mag-isa si Adrielo sa gitna ng klinika, ramdam ang bigat ng pader na itinayo ni Elenara. Naalala niya ang dahilan kung bakit niya ito hinanap. Habang sinusuri niya ang lumang medical file ni Doña Esperanza, may nakita siyang isang nakatagong tala mula sa isang doktor, 20 taon na ang nakalilipas. Isang tala tungkol sa isang sanggol na may napakabihirang blood type. Ang parehong blood type na nakita niya sa record ni Elenara. Iyon ang nag-udyok sa kanyang hanapin ang katotohanan. Habang papalalim ang gabi, ang dating payapang hangin ay biglang nag-iba ng ihip, nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Ang mga dahon ng saging sa labas ay nagsimulang gumalaw ng malakas. Nagsimulang umugoy ang mga puno ng niyog sa dalampasigan.
Isang nakakasilaw na liwanag, ang gumuhit sa dumidilim na kalangitan, na sinundan ng isang malalim na pagyanig na naramdaman ni Adrielo hanggang sa kanyang mga buto. Ang maliit na klinika na gawa sa kahoy at yero ay tila naging isang marupok na barko sa gitna ng nagbabantang dagat. Ang mahinang ugoy ng klinika ay naging isang marahas na pagyanig. Ang hangin sa labas ay humahagupit na parang isang galit na halimaw, sinasabayan ng walang tigil na pagbuhos ng ulan na lumilikha ng nakakabinging ingay sa bubong na yero. Sa isang saglit, ang lahat ng ilaw sa buong bayan ay sabay-sabay na namatay. Nilamon sila ng ganap na kadiliman. Tanging ang mga sunod-sunod na pagguhit ng kidlat sa labas ang nagbibigay ng panandaliang liwanag sa loob ng kanilang kinasadlakan. Elenara, sigaw ni Adrielo, hindi na alintana ang formalidad. Nagsimulang pumasok ang tubig ulan mula sa mga siwang ng sahig na kahoy. Agad na kumilos ang dalawa. Gamit ang liwanag mula sa kanilang mga cellphone, sinimulan nilang ilipat ang mga kahon ng gamot at mahahalagang kagamitan sa mas mataas na lugar. Nagkakatamaan ang kanilang mga balikat sa sikip ng espasyo. Ang bawat pagdampi ay nagdudulot ng kakaibang init sa gitna ng malamig na unos. Habang inaabot ni Elenara ang isang bote ng betadine sa itaas na estante, isang malakas na pagaspas ang narinig nila mula sa itaas. Isang bahagi ng bubong ang bumigay at kasama nito ang pagbagsak ng isang malaking piraso ng kahoy. Bago pa man makasigaw si Elenara, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na humila sa kanya patagilid. Isang mainit at matipunong katawan ang yumakap sa kanya. Itinatago siya sa ilalim nito habang ang bumabagsak na kahoy ay lumagapak sa sahig kung saan siya nakatayo kanina lamang. Ang puso ni Elenara ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang amoy ni Adrielo, isang pinaghalong pabango, pawis at ulan, ay bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang malakas na tibok ng puso ng doktor sa kanyang likuran, isang ritmong mas mabilis pa kaysa sa patak ng ulan sa labas. Dahan-dahan siyang inalalaya ni Adrielo na tumayo. Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Elenara ang isang mahabang gasgas sa braso ng doktor. Nagdugo ito. Nasugatan ka, mahinang sabi ni Elenara. It's nothing. Okay ka lang ba? Tanong ni Adrielo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi na sumagot si Elenara. Kumuha siya ng bulak at gamot at sa liwanag ng isang nakasinding kandila, marahan niyang nilinis ang sugat ni Adrielo. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa isa't isa. Sa ginintuang liwanag ng kandila, kitang-kita ni Elenara ang bawat detalye ng mukha ng doktor. Ang pagod sa kanyang mga mata, ang kunot sa kanyang noo, at ang isang butil ng pawis na gumugulong sa kanyang sentido. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Nang matapos niyang lagyan ng benda ang sugat, hindi agad inalis ni Elenara ang kanyang kamay. Nanatili itong nakapatong sa braso ni Adrielo. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga paghinga at ang patuloy na pag-iyak ng unos sa labas ang maririnig. Dahan-dahang itinaas ni Adrielo ang kanyang kamay at pinunasan ng isang mantsa ng dumi sa pisngi ni Elenara gamit ang kanyang hinlalaki. Ang pagdampi ng kanyang balat ay nag-iwan ng nag-aapoy na bakas, isang init na gumapang sa buong katawan ni Elenara. Sa pagkakataong yon, isang tahimik na pag-unawa, isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang namuo sa pagitan nila. Kinabukasan, humupa ang bagyo. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang tumagos sa mga butas ng nasirang klinika. Habang nag-aayos sila ng mga gamit na nagkalat, may nahagip ang mga mata ni Adrielo. Sa ilalim ng isang natumbang estante, nakita niya ang isang luma at kinakalawang na ipit sa buhok. Ang parehong ipit na hawak ni Elenara sa Maynila. Pamilyar sa kanya ang disenyo nito. Halos kamukhang-kamukha ito ng isang ipit na nasa lumang litrato ni Almira Monterreal.
ang nawawalang anak na babae ng kanyang kinagisnang pamilya. Bago pa man niya ito maitanong kay Elenara, isang makina ng sasakyan na pamilyar sa kanya ang huminto sa labas. Isang mamahalin at kulay itim na kotse ang nakaparada sa gitna ng mga nagkalat na sanga at putik. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito at isang anino ang lumabas. Isang anino na nagdadala ng mas malakas na unos kaysa sa bagyong katatapos lamang. Ang sinag ng araw pagkatapos ng unos ay tila isang bagong simula, isang pangako ng kapayapaan na muling tinatangka ni Elenara na yakapin. Ngunit ang pangakong iyon ay agad na nalusaw sa sandaling bumukas ang pinto ng mamahaling itim na kotse. Mula roon ay lumabas si Vanessa Celestina Monterreal. Ang kanyang mamahaling damit ay malinis pa rin sa kabila ng putik sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala habang tiningnan niya ang nasirang klinika. Ngunit nang makita niya si Adrielo sa tabi ni Elenara, ang pekeng ngamong ngiti sa kanyang labi ay unti-unting kumalat, nagpapakita ng isang nakakalamig na paghahati. Kuya Adrielo, oh my God, bakit ka narito? Malanding sambit ni Vanessa, agad na nilapitan ng doktor at hinawakan ang kanyang braso. Akala ko ba nagpapahinga ka sa Manila? You look so haggard. The family needs you there, especially Lola. May mga importante tayong meetings, kuya. Hindi mo naman kailangang mag-aksaya ng oras sa ganito. Ang kanyang tinig ay may bahid ng panunokso. Ang kanyang tingin ay matalim na ibinato kay Elenara. Pinilit ni Adrielo na alisin ang kamay ni Vanessa sa kanyang braso. I'm fine, Vanessa, and I chose to be here. Malaki ang pangangailangan dito ng mga tao. Ngunit hindi nagpatinag si Vanessa. Binigyan niya ng matamis ng ngiti si Adrielo, ngunit ang kanyang mga mata ay pilit na inabot si Elenara. Oh, I see. Kaya pala, I guess some people just can't let go of old habits. Nakuha mo pa rin gayumahin si kuya. Walang salita. Tanging ang matalim niyang tingin at ang mapang-uyam ng ngiti ang binitawan niya kay Elenara. Nang makahanap ng pagkakataon habang abala si Adrielo sa pakikipag-usap kay Dr. Benitez, tahimik na lumapit si Vanessa kay Elenara. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong, ngunit puno ng lason. So, eto na nga ba ang bago mong modus? Pagkatapos mong subukang pagnakawan si Lola, ngayon naman, pati ba naman si Kuya Adrielo lalandiin mo para makaganti sa amin? Para maging social climber, ha? Nakakadiri ka talaga, Elenara. Wala ka talagang pinagkaiba sa mga amoy putik mong kasama sa palengke. Akala ko ba nagbago ka na? Hindi ka pa rin nakontento sa pagkasira ng pamilya namin. Ang mga salita ni Vanessa ay mga balang tumatama sa dibdib ni Elenara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpalamon sa takot. Isang matinding init ang gumapang sa kanyang mga ugat. Init ng galit at pagtatanggol sa kanyang sarili. Hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Sa halip, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Hindi na sa takot, kundi sa pagpipigil na saktan ng babaeng nasa harapan niya. Tiningnan niya ng diretso si Vanessa sa mga mata. Ang kanyang tingin ay kasing tulis ng matalim na kutsilyo. Ang dumi ng isip mo ang nakakadiri, Vanessa. Malamig na tugon ni Elenara. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. At kung mayroong nanira sa pamilya niyo, hindi ako yon. Baka gusto mong tingnan ang sarili mo sa salamin. Ang mukha ni Vanessa ay namutla sa gulat. Hindi niya inasahan ang ganoong katapang na tugon mula sa dating tahimik at sunod-sunurang si Elenara. Isang matalim na tingin ang ibinato niya sa dalaga at saka siya padabog na tumalikod. Habang nagmamadaling pumasok sa kanyang kotse si Vanessa, narinig ni Adrielo ang bahagi ng usapan. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Vanessa at ang determinasyon sa mukha ni Elenara. Bago pa man sumara ang pinto ng sasakyan, narinig niya ang isang pangungusap ni Vanessa sa kanyang telepono. Oo, kailangan ko ang abogado. Ipasara ninyo na yang lupain. Bilisan ninyo. No time to waste.
Sa hapon ng araw na yon, habang ginagamot ni Elenara ang huling pasyente, isang sasakyan mula sa munisipyo ang huminto sa labas ng klinika. Isang opisyal ang lumabas, bit-bit ang isang sobre. Inabot niya ito kay Dr. Benitez, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok kay Elenara. "Patawad po, doktora," sabi ng opisyal. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aatubili. May sulat po ng eviction. Binili na raw po ng pamilya Monterreal ang lupa. Kailangan ninyong umalis sa loob ng 2 araw. Nilipad ng hangin ang kapirasong papel mula sa kamay ni Dr. Benitez, sumasayaw sa gitna ng sikat ng araw, tila isang babala ng isang darating na panganib na muling hahabol kay Elenara. Ang kanlungan na kanyang itinayo ay muling pinagbabantaan. Hindi pa natatapos ang 2 araw na palugit. Maaga pa ng umaga nang huminto ang 3 itim na sasakyan sa harap ng klinika. Mula sa mga ito ay bumaba ang ilang mga tauhan ng munisipyo, may kasamang mga manggagawa na may dalang mga martilyo at pako. Handa nang ipasara ang klinika. Ang mga pasyenteng naroon para sa kanilang konsultasyon ay nagmamadaling lumabas. Habang ang ilang mga naninirahan sa paligid ay nagtipon, nagmamasid ng may pag-aalala. "Ito po ang sulat mula sa munisipyo. Kailangan na po ninyong lumikas," sabi ng pinuno ng grupo habang iwinawagayway ang isang papel. "Pag-aari na po ito ng mga Monterreal. Pero hindi po namin basta-basta maiiwan ang mga pasyente namin," sigaw ni Elenara, humaharang sa pintuan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang daming umaasa sa klinika na ito. Saan po sila pupunta? "Wala na po kaming magagawa, Ineng. Utos po yan," sagot ng opisyal, at saka sinenyasan ang kanyang mga tauhan na itulak si Elenara. Isang matinding pagtutol ang inilabas ni Elenara, ngunit hindi siya nakayanan. Habang pilit siyang itinutulak palayo, narinig niya ang pagbiyak ng kahoy mula sa loob. Hudyat na sinisimulan na nilang sirain ang klinika. Ang kanyang puso ay naninikip. Tila isang bagay na pinakamamahal niya ang unti-unting ginigiba. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Mas malakas at may awtoridad. "Itigil niyo yan!" Lumingon ang lahat. Doon, nakatayo si Dr. Adrielo Monterreal. Ang kanyang muka ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay matalim na tiningnan ang mga tauhan ng munisipyo. "Under whose authority are you doing this?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim at may pagbabanta. "Sir, may sulat po kami mula sa opisina ng mayor na inisyu ng pamilya Monterreal," sagot ng pinuno. "Ako si Dr. Adrielo Monterreal, isang board member ng Monterreal Group of Companies at chairman ng Monterreal Medical Foundation," mariing sabi ni Adrielo. "At hindi ko inuutusan ang pagpapasara ng anumang health facility, lalo na kung ito ay nagbibigay serbisyo sa komunidad. Ilang minuto na lamang at makikipag-ugnayan ako sa mayor. Kung ipagpapatuloy ninyo to, personal ko kayong kakasuhan." Nanlaki ang mga mata ng mga tauhan. Alam nila ang kapangyarihan ng pangalang Monterreal. Walang magawa ang mga manggagawa, kundi ihinto ang kanilang ginagawa. Tumalikod ang mga ito at nagmamadaling sumakay sa kanilang mga sasakyan. Habang papaalis ang mga sasakyan, kinuha ni Adrielo ang kanyang cellphone at tinawagan si Vanessa. "Vanessa, itigil mo ang kalokohan mo," mariing sabi ni Adrielo. "Kung ipipilit mo ang pagpapasara ng klinika na ito, aalis ako sa pamilya. I promise you, gagawin ko yon." Nang mailapag niya ang telepono, humarap si Adrielo kay Elenara. Ang dalaga ay nakaupo sa isang sirang upuan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa kabila ng matinding galit, isang pakiramdam ng kaluwagan ang bumalot sa kanya. Hindi siya iniwan ni Adrielo. Dumating ito para iligtas ang kanyang munting tahanan. Lumuhod si Adrielo sa harap niya at dahan-dahang inakbayan siya. Walang salita.
Tanging ang mainit na haplos ng kanyang palad sa balikat ni Elenara ang nagbigay ng tahimik na sandigan. Sa gitna ng kanilang katahimikan, may isang malakas na tunog ang bumabasag sa payapa. Ang ringtone ng cellphone ni Adrielo ay umalingaw-ngaw. Nang sagutin niya ito, unti-unting namutla ang kanyang muka. What? Nag-agaw buhay si Lola? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla. Sige, pupunta kami. Please, keep her stable. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Elenara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Elenara, nagagaw buhay si Doña Esperanza. Wala raw makapagpagaling sa kanya. Kailangan natin siyang tulungan. Ang kaluskos ng papel mula sa cellphone na hawak ni Adrielo ay tila isang balahibo na nagdudulot ng kakaibang kiliti sa tainga ni Elenara. Ang tinig ni Adrielo ay mabigat, tila may dalang isang masamang balita na ayaw niyang marinig. Elenara, nag-agaw buhay si Doña Esperanza. Mayroon siyang isang napakabihirang sakit sa dugo. At sa buong Pilipinas, ikaw lang ang may kapareho niyang blood type. Biglang gumuho ang lahat ng kapayapaan na pilit na itinayo ni Elenara sa kanyang puso. Ang pangalan ng pamilya Monterreal ay isang anino na humahabol sa kanya, isang sugat na kailanman ay hindi naghihilom. Ito ang pamilyang nagwasak sa kanyang buhay, ang dahilan kung bakit niya nawala ang kanyang nanay Rosa. Paano niya ililigtas ang taong kabilang sa pamilyang nagpahamak sa kanya? Isang matinding hidwaan ang sumiklab sa kalooban ni Elenara. Isang labanan sa pagitan ng paghihiganti at ng kanyang likas na kabutihan. Tumalikod si Elenara. Ang kanyang likod ay matigas na parang bato. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay kumakabig sa kanyang palad. Naalala niya ang mga salita ni Vanessa, ang pangiinsulto sa kanya bilang isang magnanakaw at hampas lupa. Naalala niya ang malamig na tingin ni Adrielo noong araw na yon, ang kanyang pananahimik na mas masakit pa sa anumang salita. Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang nanay Rosa na karatay sa kawayang papag. Ang kanyang huling hininga ay dala ng sama ng loob. Biglang tumunog ang cellphone ni Adrielo. Nakita ni Elenara ang pangalan ni Vanessa sa screen. Kuya, please, do something. Lola is dying. Sige na, pilitin mo si Elenara. She has to help. Utang na loob, kuya. Ang tinig ni Vanessa ay puno ng pekeng pagmamakaawa. Ngunit may bahid ng pagmamando. Pinatay ni Adrielo ang tawag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Hindi niya pilitin si Elenara. Alam niyang may sarili itong laban na hinaharap. Elenara, I won't force you. Mahina niyang sabi. Lumapit sa dalaga at tumayo sa kanyang likuran. Whatever your decision is, I will support it. Kung gusto mong kalimutan na lang ang lahat, maiintindihan ko. If you want to help, I'll be there. Ang mga salita ni Adrielo ay tila isang balahibo na humahaplos sa kanyang nagdurugong puso. Hindi siya pinipilit. Binibigyan siya ng kalayaan na pumili. Huminga ng malalim si Elenara. Ang lamig ng hangin sa labas ay pumapasok sa kanyang mga baga at kasama nito ang alaala ng kanyang nanay Rosa. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang luma at kupas na litrato nila ng kanyang ina. Nakangiti habang magkahawak kamay sa palengke. Naalala niya ang huling habilin ni Nanay Rosa. Ang mga salitang sinabi nito sa kanya bago ito nilamon ng sakit. Anak, laging maging mabuti. Ang kabutihan ay isang kayamanan na hindi mananakaw ng kahit sino. Ang luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang puso niya ay pinagpipilian. Ang sakit ng nakaraan ay masakit. Ngunit ang prinsipyo ng kanyang nanay Rosa ay mas matimbang. Ang buhay ng isang tao ay nasa kanyang mga kamay. At sa huli, hindi siya kayang hayaan ng kanyang puso na hayaang mamatay ang isang tao. Lalo na ang matandang nagpakita sa kanya ng kakaibang kabaitan sa gitna ng kadiliman. Pinunasan ni Elenara ang kanyang mga luha. Tumayo siya ng matuwid.
Ang kanyang mga mata ay nanunumbalik ang dating kinang. Inayos niya ang kanyang buhok. Tila inaayos din ang kanyang sarili para sa isang laban. Humarap siya kay Adrielo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang bagong determinasyon. Babalik ako sa Maynila. Sabi ni Elenara, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ang mga hakbang niya ay naging matatag. Pabalik sa lugar ng kanyang mga bangungot. Pabalik sa labanan na minsan nang nagwasak sa kanya. Ngayon, iba na. Ngayon, bitbit niya ang alaala ng kanyang nanay Rosa at ang lakas na ipinagkaloob ng taong naniniwala sa kanya. Ang mga hakbang ni Elenara ay matatag at walang pag-aalinlangan habang siya at si Adrielo ay naglalakad sa malawak na pasilyo ng Monterreal Medical Center. Ang bawat dingding, bawat sulok ay may kalakip na masakit na alaala. Ito ang lugar kung saan siya niyurakan, tinanggalan ng dangal, at ipinagtabuyan na parang isang basahan. Ngayon, bumalik siya, hindi na bilang isang hampas lupa, kundi bilang isang may dalang pag-asa para sa kanilang matriarka. Ang mga mata ng mga nurse at doktor na dating nandidiri at nanlalait sa kanya ay ngayon ay puno ng pagtataka at gulat. May mga nagbubulungan, may mga nagsisiksikan upang masilayan ang babaeng bumalik na may kasamang isa sa mga tagapagmana ng ospital. Hindi pa man sila nakakarating sa ICU, sinalubong na sila ni Vanessa. Ang kanyang mukha ay namutla at nagtataka. "What are you doing here, Elenara? How dare you show your face in this hospital again? Wala kang karapatan." Matalim na sabi ni Vanessa, ang kanyang tinig ay halos maiyak sa galit. "After what you did, you have the nerve to..." Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi yumuko si Elenara. Tiningnan niya ng diretso si Vanessa sa mga mata. Ang kanyang tingin ay kasing tulis ng isang punyal. Ang kanyang mga balikat ay nakatuwid. Ang kanyang buong pagkatao ay nagpapakita ng isang bagong lakas. "Ang buhay ng lola mo ay nasa dugo ko, Vanessa." Malamig at matatag na tugon ni Elenara. "Kaya umayos ka. Kung gusto mong mabuhay siya, huwag kang manggulo." Napaiwang ang bibig ni Vanessa. Ang dating tahimik at sunod-sunurang Elenara ay naglaho na. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi siya nakasagot. Pinalampas siya ni Elenara na may kasamang Adrielo at nagpatuloy sa paglakad patungo sa Intensive Care Unit, ICU. Pagpasok ni Elenara sa silid, sumalubong sa kanya ang malamig na amoy ng medisina at ang tunog ng mga makinang bumubuhay kay Doña Esperanza. Nakita niya ang matanda, payat at mahina, nakakabit sa maraming tubo. Ang kanyang paghinga ay mabagal at hirap. Ang dating makapangyarihang babae ay ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Isang kakaibang kirot ang naramdaman ni Elenara sa kanyang puso. Hindi ito awa, hindi rin pagmamahal, kundi isang koneksyon, isang hindi maipaliwanag na ugnayan sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa. Nagsimula ang proseso ng pagkuha ng dugo kay Elenara. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kama ni Doña Esperanza habang ang isang nurse ay maingat na inilalagay ang karayom sa kanyang braso. Naramdaman niya ang mainit na likido na unti-unting lumalabas sa kanyang katawan na magbibigay ng bagong buhay sa matanda. Sa kanyang tabi, nakatayo si Dr. Adrielo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ni Elenara. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na sandigan. Sa gitna ng proseso, nakita ni Elenara ang isang butil ng luha na gumulong mula sa sulok ng mata ni Doña Esperanza, kahit na ito ay walang malay. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi sa salita, kundi sa isang di nakikitang koneksyon. Tila nagpapatawad ang lola sa apo sa lahat ng naganap. Nilapitan ni Elenara ang kanyang lola at marahan niyang hinawakan ang malamig na kamay nito. Nagpasa ng init at lakas. Hindi niya kailangang magsalita. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao
ay nagpapahayag ng pagtanggap at pag-asa. Sa pagitan ng kaba at pag-asa, tahimik na pinagmasdan ni Elenara si Doña Esperanza. Ang pagbanggit ng pangalang Almira ay tila isang susi na nagbukas ng isang matagal nang nakakandadong pinto sa nakaraan. Ang mahiwagang pangalan na yon ay pumuno sa silid, nag-iwan ng kakaibang pakiramdam ng paghihintay. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Pumasok ang abogadong si Attorney Morales, ang matandang legal counsel ng pamilya Monterreal, kasama ang dalawa pang abogado. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga mata ay may dalang isang balitang magpapabago sa lahat. Mahigpit na hawak ni Attorney Morales ang isang brown envelope. Lumapit siya kay Adrielo at, nang hindi nagpapaligoy-ligoy, inilabas ang laman ng sobre. May kailangan kayong malaman, matatag na sabi ni Attorney Morales. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Ito ang resulta ng DNA test na palihim kong ipinagawa gamit ang sample ng dugo ni Nurse Elenara at ni Doña Esperanza. Nanlaki ang mga mata ni Adrielo, tila hindi makapaniwala. Si Elenara naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng tao sa silid ay nag-abang. Ang kanilang mga puso ay sabay-sabay na pumipintig. Binasa ni Attorney Morales ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit puno ng pagkaawa. Batay sa resulta ng laboratorio, simula niya, si Elenara Virela Santillan ay mayroong 79.9% posibilidad na maging biolohikal na apo ni Doña Esperanza Monterreal. Siya ang anak ni Almira Monterreal, ang nawawalang anak ninyo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid, para itong isang malakas na hangin na biglang huminto. Ang paghinga ng lahat ay tila sabay-sabay na nagambala. Ang mga mata ni Adrielo ay agad na lumipat mula sa abogado patungo kay Elenara, puno ng matinding pagkabigla at pag-unawa. Ang lahat ay ngayon ay naging malinaw. Ang lumang ipit sa buhok, ang pambihirang blood type, ang hindi maipaliwanag na koneksyon ni Elenara kay Doña Esperanza. Sumiklab ang galit ni Vanessa. No, that's impossible. That's fake. Pinlano niyo to. Matagal mo nang alam, Elenara, kaya ka bumalik. Ginagamit mo lang si Lola. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay nagwawala sa loob ng ospital. Kumalat ang kanyang mga kamay. Sinubukang agawin ang dokumento mula sa kamay ni Attorney Morales. Lola, don't believe them. Niloloko ka nila. That squatter is just after our money. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang gumalaw si Doña Esperanza. Nagkamalay ang matanda, narinig ang lahat ng pagtatalo, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang binuksan. Tiningnan si Elenara at sa kanilamon ng matinding pag-iyak. Isang mahinang tinig ang lumabas sa kanyang mga labi, puno ng sakit at pagsisisi. Apo ko, anak ko, patawarin mo ako. Iniabot ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Elenara. Namanhid ang buong katawan ni Elenara. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Hindi niya maramdaman ang sahig sa kanyang mga paa. Ang babaeng nagpalayas at sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng naging dahilan ng labis na dalamhati ni Nanay Rosa ay sarili pala niyang dugo. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit, galit at pagkabigo ay nagbago ng anyo. Isang Monterreal siya. Ang kanyang magaspang na mga kamay na nasanay sa paglilinis ng sugat, sa paglalaba ng mga damit, at sa pagbibitbit ng mabibigat na basket sa palengke. Ang mga kamay na iyon pala ay pag-aari ng isang prinsesa, isang tunay na tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya. Umatras siya. Hindi matanggap ang katotohanan. Ang bigat ng isang bagong pasanin. Sa labas ng silid, isang ingay ang narinig mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga sirena ng sasakyan ng pulisya ay lumalakas, papalapit sa ospital. Sumilip si Adrielo sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga flashing lights sa labas. Muling bumukas ang pinto ng ICU
at pumasok ang dalawang pulis. Lumapit sila kay Attorney Morales. Sir, may natagpuan po kaming mahalagang ebidensya mula sa CCTV footage ng ospital noong araw na nawala ang kwintas ng Doña Esperanza, sabi ng isa sa mga pulis. Ang kanyang tingin ay matalim na ibinato kay Vanessa. At isa po itong malaking lead sa kaso ng pagnanakaw. Ang katahimikan sa loob ng intensive care unit ay napalitan ng panibagong kaguluhan. Nagulantang si Vanessa sa presensya ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot at galit. Hinarap ng mga pulis si Attorney Morales at inabot ang isang USB drive at ilang nakalimbag na dokumento. Sir, na-recover po namin ang unedited CCTV footage mula sa basement server room ng ospital, sabi ng pulis. Ang kanyang tingin ay matalim na ibinato kay Vanessa. Maliwanag po ang nakita. Si Miss Vanessa Celestina Monterreal po ang naglagay ng replika ng diamanteng kwintas sa locker ni Miss Elenara Santillan at siya rin po ang umangkin ng totoong kwintas at isinangila sa isang pawn shop. Kasama ring inabot ng pulis ang isang resibo ng pawn shop na may pirma ni Vanessa. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ang lahat ng nakikinig ay nagulat. Si Vanessa, na dating matapang at nagmamalaki, ay ngayon ay nanginginig ang buong katawan. Lies! It's all lies! Sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit pa ring lumalaban. Tumingin siya kay Doña Esperanza na ngayon ay mas alerto na sa nangyayari. Lola, ginawa ko yon kasi mahal kita para maprotektahan ka sa mga manggagamit na gustong sirain ang pamilya natin. Please, Lola, maniwa ka sa akin. Sa kabila ng panghihina, lumabas ang isang bagong lakas sa mga mata ni Doña Esperanza. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa lahat ng natitirang lakas na nakuha niya, sinampal niya si Vanessa sa pisngi. Ang tunog ng sampal ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid, masakit pa sa anumang salita. Isa kang halimaw, mahinang sabi ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at pagkadismaya. Hindi ka karapat-dapat sa apelyido ko. Nagpatuloy si Adrielo. Hindi lang yan, Vanessa. Sabi niya. Inilabas ang kanyang telepono at ipinakita ang ilang dokumento sa pulis. Mayroon din akong ebidensya ng paglustay mo sa pondo ng Monterreal Medical Foundation sa loob ng 5 taon. Napakalaki ng halagang nawawala. Namutla si Vanessa. Ang lahat ng kanyang pagtatago, lahat ng kanyang kasinungalingan, ay unti-unting nabubunyag sa harap ng lahat. Wala na siyang mataguan. Agad na nilapitan ng mga pulis si Vanessa. Miss Monterreal, you're under arrest for grand larceny, falsification of public documents, and estafa, mariing sabi ng pulis. No, get your hands off me. I'm a Monterreal. You can't do this to me. Sigaw ni Vanessa, nagpupumiglas habang kinakabitan siya ng posas. Patuloy siyang nagmumura at nanlalait. Ang kanyang tinig ay nag-aalab sa galit habang kinakaladkad siya palabas ng intensive care unit, palabas ng ospital na minsan niyang pinagharian. Isang pakiramdam ng sukdulang kasiyahan ang bumalot sa mga nakasaksi. Isang hustisya na matagal nang inaasam. Pagkaalis ni Vanessa, bumalik ang katahimikan sa silid. Elenara, na tahimik na nakasaksi sa lahat, ay dahan-dahang lumapit sa higaan ni Doña Esperanza. Nakita niya ang pag-iyak ng kanyang lola. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ang sakit ng matanda ay hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang lola. Isang tahimik na yakap na nagpapatawad, hindi sa salita, kundi sa gawa. Nilapitan ni Attorney Morales si Elenara. Ang kanyang mukha ay puno ng paggalang. Hawak niya ang isang bagong dokumento. Miss Santillan, bilang biolohikal na apo ni Doña Esperanza, ikaw po ang lehitimong tagapagmana. Iniutos po ni Doña Esperanza na ilipat ang buong pamamahala ng Monterreal Medical Center sa pangalan mo.
Ito po ang mga papeles. Inabot ng abogado kay Elenara ang panulat. Ang lahat ng mata ay nakatitig kay Elenara, naghihintay ng kanyang sagot. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa pagpapagaling at paglilinis, ay ngayon ay may hawak ng isang malaking responsibilidad. Tatanggapin ba niya ang kayamanan at ang apelyido ng mga Monterreal? O pipiliin niya ang daan ng kapayapaan na kanyang natagpuan? Ang panulat ay nanatili sa kamay ni Attorney Morales, tila isang susing ginto na nagbubukas ng pintuan tungo sa isang bagong buhay na puno ng yaman at kapangyarihan. Tinitigan ni Elenara ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay sumasayaw sa mga salitang naglalaman ng kanyang kapalaran. Naalala niya ang mga araw na itinaboy siya sa parehong ospital na ito, ang mga salitang magnanakaw na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Naalala niya ang pagod at hirap ng kanyang nanay Rosa, ang amoy ng palengke na kumapit sa kanyang balat, at ang matinding pangungulila sa pagkawala ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Elenara. Ang kapaligiran ay puno ng paghihintay. Ang mga mata ni Adrielo ay nakatitig sa kanya, puno ng pag-unawa at suporta. Walang bahid ng pagpipilit. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng kamay ni Doña Esperanza sa kanyang balikat, isang tahimik na paalala ng pagmamahal at pagsisisi. Dahan-dahang kinuha ni Elenara ang panulat mula kay Attorney Morales. Ngunit sa halip na pirmahan ang dokumento, ibinalik niya ito sa abogado. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi matitinag. Hindi ko po tatanggapin ang pamamahala ng Montreal Medical Center. Matatag na sabi ni Elenara, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dignidad. Ang bahagi ko po sa mana ay nais kong gamitin para sa pagtatayo ng mga community hospital at charity clinics sa mga malalayong probinsya, lalo na sa Batangas, para sa mga pasyenteng walang kakayahang magpagamot, para sa mga nanay Rosang hindi kayang ipagamot ang sakit ng kanilang mga mahal sa buhay. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang pag-iyak ni Doña Esperanza ay nagbago mula sa kalungkutan tungo sa pagmamalaki. Hahawakan ng matanda ang kamay ni Elenara. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang puso mo, apo, mahinang sabi ng lola. Ang puso mo ang tunay na yaman ng pamilyang ito. Tumalikod si Elenara. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Nilapitan niya si Adrielo. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang tinginan na puno ng pangako, pag-unawa, at isang pag-ibig na lumago sa gitna ng unos at pagsubok. Isang mahabang tinginan na nagsasabing, saan ka man magpunta, kasama ako. Maingat na tinanggal ni Elenara ang mamahaling diamanting kwintas na isinuot sa kanya ni Doña Esperanza bilang simbolo ng kanyang pagtanggap sa pamilya. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang luma at simpleng kwintas na gawa sa kabibe. Ang regalo ni Adrielo sa kanya noong sila ay nasa Batangas. Isinuot niya ito. Ang pakiramdam ng kabibe ay mas komportable at totoo sa kanyang balat. Ang halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat sa kislap o presyo nito, kundi sa kwento at damdaming dala nito. Ngayon, wala nang panganib, wala nang naghihintay na trahedya. Tanging ang iisang tanong na lamang ang nananatili sa kanilang mga puso. Ano ang naghihintay sa kanilang dalawa sa pag-uwi sa probinsya, sa kanilang munting kanlungan sa tabing dagat, kung saan nagsimula ang lahat? Makalipas ang 1 taon, ang maliit na klinika sa Batangas ay naging isang maunlad na community hospital. Salamat sa pondo mula sa Montreal Medical Foundation na pinanggasiwaan na ngayon ni Doña Esperanza. Ang dating barong-barong na nagkalat sa paligid ay unti-unting napalitan ng mga mas matibay na bahay at ang mga bata ay malayang naglalaro sa dalampasigan. Ang kanilang mga tawa ay lumilipad sa hangin. Sa loob ng ospital, abala pa rin si Elenara, ngayon bilang head nurse. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang liwanag na mas matindi pa
kaysa sa sikat ng araw sa labas. Ginagamot niya ang mga sugat ng isang batang babae. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kahusayan at pagmamahal. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang multo ng nakaraan. Ang bawat pasyenteng kanyang tinutulungan ay isang paalala ng kanyang layunin. Isang patunay na ang kabutihan ay isang kayamanan na hindi matutumbasan. Sa isang sulok ng hardin ng ospital, tahimik na nakaupo si Doña Esperanza sa isang wheelchair. Ang matanda ay nakarecover na ng lubusan. Ang kanyang mga mata ay nanunumbalik na ang dating kinang. Palagi niyang binibisita si Elenara. Ang kanilang mga usapan ay puno ng pagmamahalan at paggalang. Sa bawat pagbisita, mayroon siyang dalang bagong kwento ng mga proyekto ng foundation, mga kwento ng pag-asa na naitanim sa iba't ibang probinsya. Si Vanessa, pagkatapos ng matinding pagsubok sa korte, ay nahatulan at kasalukuyang nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa loob ng bilangguan. Isang pagsingil ng tadhana na hindi niya inasahan. Ang kanyang kapalaran ay isang malungkot na paalala na ang kasamaan ay hindi kailanman nagtatagal. Pagsapit ng hapon, habang papalubog na ang araw, tinapos ni Elenara ang kanyang trabaho. Lumabas siya mula sa ospital at sinalubong siya ng isang mainit na yakap. Si Dr. Adrielo, na ngayon ay kanyang asawa, ay naroon, tulad ng dati, upang samahan siya sa pag-uwi. Pinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Adrielo at magkahawak kamay silang naglakad sa tabing dagat. Ang mga alon ay marahang bumabangga sa dalampasigan, isang malumanay na melodiya ng katahimikan at kapayapaan. Napagpatawad na ba si Elenara? Ang sagot ay nasa bawat ngiti niya, sa bawat pasyenteng kanyang inaalagaan, sa bawat haplos ng kanyang kamay. Hindi niya kinalimutan ang sakit, ngunit pinili niyang gamitin ito bilang apoy upang magbigay ng liwanag sa iba. Nakahanap na siya ng kapayapaan, hindi sa yaman o sa apelyido, kundi sa paglilingkod at pagmamahal. Ang kwento ni Elenara ay isang patunay na ang buhay ay puno ng pagsubok, ng mga unos na sumisira sa ating mundo. Ngunit sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng diamante o sa laki ng mana. Ito ay nasa pusong handang umunawa, magpatawad, at mag-alay ng buhay para sa iba. Ang pamilya ay hindi lamang dugong nananalaytay, kundi ang mga taong handang magmahal at bumangon sa kabila ng pinakamalalim na sugat. At sa pagitan ng lahat ng sakit, ang pag-ibig, tunay, dalisay, at walang hanggan ay laging makakahanap ng paraan upang maghilom at umusbong. Ang kanilang pag-ibig ay isang patunay na ang paghahanap ng tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa puso at sa piling ng taong tunay na nagpapahalaga sa iyo.